Magandang umaga at meron lang tayong pag-uusapan dito. Alam kanina may napanood ako isang vlogger na tinutulungan niya yung isang nangangalakal na yung kwento. Ang sabi, may nag-recruit daw sa kanya papuntang Manila galing Bisaya dahil pinangakuha ng trabaho. Trabaho naman, pero hindi nagtagal sa trabaho hanggat naisama niya rin yung napapunta niya rin yung mag-ina niya rito sa Luzon para makipagsapalaran. Pero naging bigo ang kanilang makipagsapalaran. Ito namang kanya mag-ina, pinauna niya pinauwi sa Bisaya. Dahil nga sa hirap ng buhay at wala rin silang permanenteng tinitirahan. Siguro wala silang tirahan, hindi sila makapag-upa. Nagkaroon ng pera, pinauwi yung mag-ina. Siguro ang naging discarded nun siguro ni Kuya, yung nangangalakal. Pinauna niya pinauwi yung mag-ina niya habang may pera pa. Kaysa naman dito patuloy siya naghihirap na walang kasiguraduhan. Maganda kasi kung nandun sila sa probinsya, may sarili silang tirahan na kahit paano may papagkukunan na pagkain. Katulad ng mga duma, baga sa amin ng duma, katulad ng mga saging, kamuting kahoy, gabi. Siguro yun yung naging idea ni Kuya at sasabi na lang na bali siya na lang yung maiwan dito. At ayun nga, naiwan siya yung palakad-lakad siya, nangangalakal, dala-dala at tulak-tulak niya yung kariton. Meron may isang vlogger doon na lumapit na willing tumulong. Nakita ko naman, paunang tulong na ibinigay, parang 3 sakong bigas at 1,000 pambili-bili ulam. At meron naman si Kuya, dala-dala na lutuan. At ang tanging wish lang tong si Kuya, yung nangangalakal, ay makauwi para makapiling ng kanyang pamilya, kanyang mag-ina. Dahil yung simula pa taong 2020 hanggang ngayon, pangarap lang niya makauwi, hindi pa rin siya makauwi. Ngayon, may mapalad naman at may mabuting puso na vlogger na lumapit, handang tulungan. Yung vlogger, itong unang tulong na pinagkaloob nung kay Kuya ay 3 sakong bigas at saka 1,000. Yung 3 sakong bigas, yung kakawal bawat sako, tag 5 kilo ata yun. Yung tag 5 kilos, di 3 sako na tag 5 kilos, di 15 kilos din, marami na yun. Nangako itong isang vlogger na ikukuha siya ng take, tutulungan makauwi. Ayun, masaklap, nagbasa ako ng comment section. Sa comment section, nagbasa ako. May isang commentors doon, ang sinasabi ng commentors, bakit pa kailangan i-vlog, i-content yung tutulong lang naman? Diba? Hindi talaga maiwasan mawala ng basher sa mga ganitong nag-vlog. Karamihan kasi ganun ang pananaw eh. Hindi naman nila alam kung ng vlogger. Ako hindi naman sa pinagtatanggol ko yung vlogger Hindi naman sa pinagtatanggol. Pupunta rin tayo doon sa mga vlogger kung bakit yung nasasabing may mga ganun. Yung sa nag-comment, alam mo, yung tanong mo na yan, yung tanong mo, ikaw lang ang makakasagot dyan. Tanong mo, sagot mo. Siguro kung ako vlogger, ganyan tanong mo, hindi ko na pag-aaksayan ng panahon. Pero doon sa mga comment section, nasa mahigit 2,000 na nag-comment. Nabasa karamihan, magandang comment. Marami pa nga doon nag-o-offer ng tulong. Tatanong kung may Gcash ba daw si Kuya para makapagbigay ng kunting tulong, makadagdag pamasahe at pang pocket money ni Kuya para makauwi sa Bisaya.
yung tinutulungan ng isang vlogger. Alam nyo, sa totoo lang, ito mga basher talaga, ganito yan. Ako bakit ko nasabing na maganda itong may mga vlogger na ganito. Mas maganda nga maraming sumikat na vlogger na kumita na ng malaki. Although hindi naman lahat malaking kita. Lalo pa ngayon, hindi naman kalakihan ng kitaan ngayon sa pag-Facebook. Sa YouTube, depende yan. Depende sa viewers. Depende po yan. Kahit 10 milyon pa yung follower mo, kung ang viewers mo hindi na umaabot ng 1 milyon. Diba? Hindi kalakihan. Alam ko, papasalamat ako kung bakit alam niyo bakit yung nasabi ng papasalamat ako na maraming sumikat na vlogger na kumita na, nakapag-ipon, nagkaroon sila ng mga sobra. Dahil sa totoo lang, marami ng vlogger na tumutulong. Ganito, maraming sikat na vlogger. Katulad, andyan yung mga charity vlogger. Andyan yung mga iba't ibang vlogger, yung mga sikat. Marami mga vlogger na sikat na napapanood ko na umangat ang kanilang mga account at kumikita sila. Yan naman yan, narating man nila yan. Pinagsikapan nila, pinaghirapan yan. At doon naman sa nag-comment doon, sa commentors na yun, sabi natin basher, alam mo, ganito yan eh. Hindi siya pinagtatanggol ko mga vlogger ha. Ako, umahanga ako doon sa mga vlogger na sumikat na. Alam bakit nakakatulong sila. Sabihin ko yan mamaya. Yung sa nag-commentors na, alam mo, ito sabihin ko sa'yo, tulad sabi ko sa'yo, tanong mo, ikaw lang makakasagot. Ganito kasi yan, ang bawat tao sa pamumuhay at paghahanap ng pera sa araw-araw, paghahanap ng pagkain sa araw-araw, magkakaibang diskarte yan, hindi magkakaparehong diskarte. Although may mga gumagawa pa rin dyan ng hindi mabuti para sa kanilang mga pansariling interest. Meron pa rin, pero karamihan dyan gumagawa ng mabuti. Sandali. Yun na nga, lahat na sila gumagawa ng mabuti. Yung mga discarding, yun ang mga pangailangan sa araw-araw. Alam kung bakit ko nasabing papasalamat ako na maraming sumikat na vlogger. Kasi nakakatulong sila. Sa tulang, hindi siya pinagtatanggol ko sila. Nakakatulong sila. Hindi talaga maiwasan, may mga basher na ang akala nila pag million views pag million follower ka, na million din ang kita. Hindi lahat ganun. Sa totoo lang, hindi lahat ganun. Alam mo, papasalamat ako kung bakit papasalamat ako maraming sumikat na vlogger na kumikita na sila. Gumanda na rin yung pamumuhay nila. Nagsimula lang naman yan sila sa maliit. Pinagsikapan din nila, pinagpuyatan, pinagpaguran. Kahit minsan may mga time na rin yung iba dyan sumusuko. Pero nagpatuloy hanggang sa umangat sila. Pinaghirapan nila yun. At saka deserve din naman nila yun. Hindi naman darating sa kanilang mga ganun kung hindi deserve sa kanila. Kaya panahon lang. Kung panahon mo na, panahon mo na. Yun yung gusto mong mangyari. Diba? Alam mo bakit ko nasabi na papasalamat ako na maraming sumikat na vlogger at may mga nag-vlog binablog nila yung kanilang mga tinutulungan. Sa totoo lang, bakit? Unang-una, kaya sila nag-vlog. Binablog nila yung mga tinutulungan nila.
Sabi na natin, gusto na rin nila kumita yung video na yun. Kung mayroon mang kikitain sa video na binablog nilang tinutulungan, yung ibibigay nilang tulong dun sa tao, at least susunod, meron silang mapagkukunan para meron silang ulit ipantulong. Siyempre, hindi naman lahat ibibigay ang tulong, kikitain. Depende kung marami silang sobra, kung sasabihin nila, yung kikitain itong video na to, ibibigay natin sa kanila lahat. May mga pangangailangan din yan. Diyos ko. Sabi na natin, kumita sila ng 100,000 sa isang video. Kukunin nila yung 30,000, pang kanila na yun, pang gasto sa bahay nila, pang araw-araw nila, mga bayarin sa bills. Yung matitira 70,000, pantutulong kung sa nararapat tulungan. Gamitan, maging mindset tayo, huwag na tayo maging mapag-husga. Pero naiintindihan ko kung bakit may mga vlogger, mga ganitong issue na may nagbabasa nila, hindi na gano'n nila pinapansin. Meron naman mga vlogger na hindi rin nila na rin matiis kung paano nila hindi na rin nila matanggap na gano'n na lagi pambabasa sa kanila. Hindi na rin at hindi masisisi sila kasi kung paulit-ulit yan nakakarating sa account nila, may pambabas. Alam mo, suto lang. Mas maganda pa nga, marami sumikat na vlogger na mga kumikita na. Kasi katulad yung mga charity vlogger, katulad yung napapanood itong, katulad yung Daddy Frankie, yung Virgilin Cares, tsaka Batcha TV, kay Dagut Gamangyan, at may iba pa mga vlogger, hindi ko man sila kilala lahat. Pero minsan, pag napapanood ko sila, pag nakikita ko sa wall ko, nakaka-inspire nga eh. Kung ako lang may gano'n gagawin ko. Para baga share for the blessing. Kung tutusin, maganda nga eh. Maraming sumikat na vlogger na kumikita na sila kasi nakakatulong sila. Katulad ng mga nangyari sa Cebu. Hindi ba? Yung nangyari sa Cebu, nung pagbagyo, ilang mga vlogger ang pumunta doon, nagtulong-tulong para magbigay ng tulong doon sa mga nasalanta. Di ba? At tingnan nyo, yung mga politiko bang pumunta doon na magtulong-tulong para magpabot ng tulong. Wala. Parang wala pata. Bigo, may padala, may paabot na tulong. Hindi man natin nakita, pero karami lang naman natin nakita na mga vlogger. Hindi ko naman sinasabi mga politiko hindi tumulong. Alam ko tumutulong sila yan. Kaya lang ipapadaan nila doon sa mga opisyal ng Cebu, mga opisyal ng Cebu. Parte ng mga government. Iwasan na natin yung pambabas sa mga vlogger na tumutulong na binablog nila. Okay lang yan kasi maganda nga yan yung kumita sila. Yung may sobra dito, yung mga sobra-sobra ulit tinutulong naman din. Hindi sa kinakampihan ko mga vlogger. Sa tagal ko nang nanonood sa mga vlogger, mga charity vlogger, nakikita kung paano nila ginagawa, paano nila tinutulong. Tutusin yung mga vlogger, sa totoo lang, mas malaki pang binibigyan nilang tulong. Meron pa nga yung mga vlogger nagbibigay ng tulong. Meron isang sakong bigas, 3 sakong bigas, 2 sakong bigas, groceries, at meron pa dyan, karamihan na ibibigay sa kanila, 5,000, 10,000. Pero sa isang vlogger rin, lahat ng kinita ng video nila, biyahanda nila pang tulong. Di naman lahat na ibibigay sa isang pamilya lang. Mag-iikot pa yan sila, maghahanap yan sila ng karapat-dapat nilang tulungan. Iba nga dyan charity vlogger. Maganda nga yung ibang mga charity vlogger, yung ibang vlogger, mayroon sila mga sponsor, pang tustos dun sa mga pantulong nila. Di ko alam bakit maraming mga Pilipino na
sasabihin na o kailangan pa ba i-vlog o yung malaking kikitain din sa vlog sa kanila naman din mapupunta. Hindi naman natin mayubos yan na sa kanila lang. Hindi naman ako maniniwala na ang kita sa kanila lang. Natural kukuha pa rin sila doon para pansari nila panggastos nila. Bakit ba ang pagpapaload ba nahihingi ba sa tindahan? Ang cellphone mo ba nalobat? Makakapag-vlog ka ba? Magcha-charge ka, may bayad ng kuryente. Diba? Mag-iikot ka. Hindi naman pwede vlog ka lang ng vlog, hindi ka gagastos, hindi ka kakain. Hindi naman pwede mga iniwan mo sa tahanan mo na may mga kasama ka na hindi mo rin pag-iiwanan ng panggastos at pagkain. Walang libre. Walang libre. Lahat ginagastusan. Kaya ako humahanga ako doon sa mga sikat na vlogger kasi dumadating yung punto ng araw, tutulong-tulong sila. Katulad namin pag may mga kalamidad, tutulong-tulong sila, magbigay ng tulong sa mga taong nasasalanta ng mga kalamidad. Diba? Maging ano naman tayo, maging open-minded naman tayo para sa ikabubuti ng lahat. Ako sa dami ko na napanood na vlogger, oo, nagko-comment ako doon sa mga vlogger na di rin maganda, pero hindi rin naman maganda rin yung ginagawa. Pero sa mga ganitong vlogger na alam naman natin nakakatulong naman sa mga tao. Wala tayo dapat dun bitawang salita na ay kasi ganito, napakapangit naman ng tawag nito, mga komento. Alam yung mga vlogger na yan, hindi naman sila politiko, wala sila sa posisyon sa gobyerno. At saka hindi naman din yan sila bangko eh. At walang mga pagawaan sariling pera yan. Kung mayroon man silang kinikitang pera sa pag-vlog, pinaghihirapan din nila yan. May mga ibang vlogger dyan, akala nyo, ibang vlogger dyan, mayroon yan sila mga editor, mayroon yan sila mga cameraman. Hindi yan libre. Pinapasahudan din nila yan, binibigyan din nila yan, kasi may mga sariling pangangailangan din yan, may mga pamilya din yan. Pero ibang komentor sa atin, iba talaga mga komentor sa atin, mga Pilipino. Iwasan. Alam ko, isa lang ibig sabihin, pag-basher ka. Pag-basher. Basher at saka inggit, isa lang yan. Bakit na lang tayo maging proud sa kanila? Sa mga gumagawa ng ganyang content, kinokontent ng pagtulong, pinabrag nila yung pagtulong. Hindi na lang tayo maging proud, maging saludo sa kanila. Kasi dumating man sila sa puntong ganyan, o sabihin natin, naging decision lang nila yan. Iyan, ipinasok din sa isipan nila bilang isang maging instrumento ng nasa itaas para tumulong. Ganun yun. Diba, dito sa Pilipinas, ilan ng mga nagdaang bagyo, mga kalamidad, mga anumang trahedya, diba nandyan yung mga vlogger tumutulong. May mga vlogger na tutulong-tulong. Mayroon mga vlogger na ayaw na magpabanggit ng pangalan, isinishare na lang dun sa tao pagkakatiwalaan nila, isinishare yung blessing nila, pandagdag bigay tulong. May mga sponsor dyan, kahit yung mga OFW na sa abroad, yung mga ginagawa na lang libangan manood sa mga vlogger, mga sobra-sobra nila, na ipapadala nila sa mga Gcash dun sa mga vlogger para ipaabot yung mga tulong. Hindi rin ganun kadali din mag-vlog,
mag-vlog ka. Iwasan na lang natin, maging ano tayo, maging proud na lang tayo. Saluduhan na lang natin mga vlog na tumutulong dun sa mga nangangailangan. Hindi lang talaga maganda tingnan yung ganun. Alam mo yung tipong tumutulong ka na, mayroon pa dyan magsasabi na ganito, ganyan. Maging proud na lang tayo. Isipin nyo, kung sa panahon ngayon, ito ay pasok natin, itong panahon ng gobyerno natin ngayon, kung walang mga sikat na vlogger, hindi usong pag-vlog, walang kita sa social media, marami nangyaring trahedya. Sa tingin nyo ba, yung mga nasalanta, lalo na sa Cebu, makakatanggap ba agad sila ng tulong? Diba hindi? Hindi agad-agad. Pero sa nangyari sa Cebu, maraming vlogger may pumunta doon, nagambag-ambag, ipinamili na pangangailangan ng mga nasalanta, at sila mismo nag-aabot ng tulong. Di ba? Eh kung wala yan sila lahat, lalo sa nangyayari administrasyon ngayon, napakagulo, napakalaking korupsyon nangyayari, palugmok na ngayon bansa natin. Tapos ang bansa natin baon pa sa utang. May mga bansa na hindi na nagtitiwala sa Pilipinas. Ano kaya mangyayari? Wala, maging proud na lang tayo doon sa mga vlogger, mga content na umaangat na sila. Kasi pagdating mo ng araw, nakakatulong sila. Ngayon, kung wala naman kayo may kukumit mayroon kong iba yung pananaw nyo sa isipan nyo. Opinion nyo yan. Pero kung iisipin mo yung kabutihan, yung pagtulong ng isang tao, kung iisipin mong maigi, tapos magkukomment ka ng ganon, yun ang sasabihin mo, ikaw na lang din ang sumagot. Kasi pagka ganon, alam nyo, para sa mga ganyan na mga reaksyon ng tao. Na kung wala kang magandang may comment sa ganon, tigilan nyo na. Isa bagay kung mag-comment naman ng ganon, para ka na rin din nakatulong din sa vlogger. Kaya lang yung pangit na komento mo, kung ako vlogger, hindi kita papatulan. Pero may mga vlogger talaga na ayaw tigilan ng basher, papag-isipan din nila magsalita. Ganun lang. Pasalamat na maraming mga vlogger na sumikat. Maraming vlogger na nakakatulong. Isipin nyo, ito na lang sample. Ito sample na lang ng itong nangyaring kalamidad na to sa Cebu. Ilang mga vlogger ang pumunta doon para mag-abot ng tulong. Hindi rin biro yung perang binibitawan ng mga vlogger. Kasi hindi naman sila mga politiko. Kung ibang vlogger, kung ibang pag-iisip, sabihin na, hindi naman tayo politiko, may gobyerno naman tayo. Sila na lang ang tumulong dyan. Pero sa kanila hindi. Tumutulong sila. Malaki nagiging ambag din ng mga vlogger. Lalo na rin yung mga OFW na sila yung nag-i-sponsor doon sa mga charity vlogger para ipabot yung mga tulong. Maganda nga ganito nangyari. May kitaan sa social media, may mga sumisikat na vlogger. Pero nakakatulong sila. Pero hindi rin ganun kadali din ang kanilang pinagdaanan para sumikat sila. Meron na nga dyan, naging negosyante.
pinagsasabay ang pagninegosyo at pagbablog. O katulad dito si Bustoyo at ito si Dicada TV. Si Dicada TV at saka si Bustoyo, may mga business yan. Si Bustoyo, pumunta pa nga yan ng Cebu nung nagsalanta. Mismo na sila mismo at mga kasama niya. Mga kasama niya, ibang mga vlogger, mga sikat din na vlogger. Di ba nakatulong naman sila? Pero ay di talaga mawala sa comment section na hindi ka makakabasa ng makakabasa ka pa rin talaga ng comment na hindi maganda. Kasi kung hindi ka naman tutulong, sasabihin, asan yung mga sikat na vlogger dyan, yung mga kumikita ng malaki, bakit hindi kayo tumutulong para sa mga followers niyo? O diba? Ay, pag gumawa ka naman ng tulong, may bas pa rin. Mga kapatid, maging open tayo sa ating isipan. Maging proud na lang tayo at maging masaya tayo kung ano man nabot ng isang tao. Yun lang. At shoutout na lahat sa lahat ng mga vlogger, mga charity vlogger, na talagang nakakatulong din sa mga nangangailangan. Lalo-lalo na pagdating sa may mga kalamidad, pagbagyo, pagbaha, o ano man. Hindi ba nga, anong COVID-19 nga rin, yung COVID-19, may mga vlogger din nakatulong ha. May mga nag-iikot ng mga vlogger na nag-aabot ng mga pagkain, mga kunting cash. O diba? Kung hindi pa na-uso yung pag-vlog nito, hindi pa uso ang kitaan ng social media o YouTube, buti nga marami nakatuklasan, marami nang sumikat, umangat, kumita, mga sobra nila, itinutulong din. Papalala ko lang, lahat ng mga vlogger na yan, hindi yan mga robot, hindi yan mga bakal, mga tao din yan. Kung katulad yung mga tinutulungan nila may pangangailangan, sila rin may mga pangangailangan din sa buhay, may mga pamilya din yan. At higit sa lahat, walang libre sa panahon ngayon. Yun lang. Maging proud na lang tayo. At saka, tawag nito, maging everybody happy na lang tayo. Kasi ako sa totoo lang, kung may nakikita ko sa vlogger, na nalapitan isang mahirap na walang makain, meron nga dyan, mayroong walang makain, walang matirahan, iniwan ng magulang, pinabayaan. Madalas itong mapanood yung iniwan ng magulang, walang makain, hindi na binalik ng magulang. Madalas itong mapanood dito sa mga charity vlogger. Itong si Daddy Frankie sa kasi Virgil Linker. Aminado ako pag napapanood ko yung mga ganun. Napapaluha ako, nagagalit. Sa totoo lang, doon sa mga na-vlog nila na iniwan ng magulang, hindi siya niintindi, wala nang makain. Sa totoo lang, nakakapag-comment ako ng hindi maganda against dun sa, hindi sa vlogger ha, hindi ako sa vlogger nagagalit. Ayun lang mga kapatid. At ulitin ko, sana maging proud na lang tayo sa mga vlogger na sumikat na, nakakatulong naman. Iwasan na natin magkakaroon ng pangbabas, inggit, pagiging basher, inggit, walang asenso dyan. Walang kinabukasan dyan. Yun lang ang masasabi ko. Yun lang. Paalam. Maraming salamat.